Totoo nga, Panginoon, na walang papantay sa iyo. Binago mo, Panginoon, ang himig ng aming puso. Noon, ngayon, at magpakailanman. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa assurance na kailanman ay hindi ka magbabago sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa assurance, O Diyos, na kailanman, O God, ay ikaw ay nandyan para sa amin. Panginoong Jesus, ang pagsamba namin ito ay para sa iyo lamang, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad sa buhay namin, O God. Hayaan mo, O God, na ang panambahang ito ay laging nakasentro lamang sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos, ay bigyan mo ito, O God, ng grabeng kapahayagan sa aming mga puso, that you are God who never ever change in our life. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin na patuloy mo pa po baguhin ang himig ng aming puso, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang ang paparangalan ng aming mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na makita mo ang aming mga puso na laging ang himig ay ikaw, Panginoon. Kaya naman, O Lord, maraming pong salamat. Patuloy ka po namin na, Lord God, na sinasamba sa umagang ito. At lagi, Panginoon, na kinauuhawan namin ang iyong presensya. Ama namin Diyos, patuloy ka po, Lord, na samahan kami sa pag-aaralan namin ng mga salita mo. Let your Holy Spirit to be our teacher in this morning, Panginoon. Prepare our hearts, Lord God, for your words, O God. At gamitin mo lamang ako na isang alunod ng iyong mga salita sa umaga nito. Ama, maraming pong salamat. At ito po ang aming samot dalangin sa mga salamat sa Panginoon. Hallelujah, praise God. Sige, pwede na po tayong makaupo. Amen. So, ngayon, ano po yung ating pinagdiriwang ngayon? Mother's Day. Ang Mother's Day. Amen po ba? So, dito, magbibigay lang po ako ng konting background or history about Mother's Day. Sige po, yung mga iba po, i-occupy natin yung harap na upuan. Okay, once again, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa mga nanay po, happy Mother's Day. Amen. So, okay na po ba kayo? So, wala pong magkwentuhan ha? Okay, so ang history po ng Mother's Day, ang origin po niyan is noong 1907. Si Anna Jarvis, sabi niya Jarvis, of Philadelphia started the campaign to honor mothers 2 years after her own mothers died. So dito pala nag-umpisa at nag-originate ang Mother's Day. Sabi niya rito, in 1910, West Virginia became the first state to recognize Mother's Day. So sa West Virginia pala daw po na ni-recognize ang Mother's Day. And later on, lahat na po ng mga bansa ang nire-recognize po ang Mother's Day. Yung iba pong mga bansa po ay ang Mother's Day ay ginagawa pong holiday. Okay, nagkataon lamang po na dito sa atin ay ang second week of May ay nagkakataong Sunday. Amen? So, ang lahat ng mga magulang ay busy ngayon. Tama mo ba? Aligaga ngayon ng mga anak. Okay? Kung saan i-dictate ang magulang, ang nanay especially, saan dadalhin mga restaurant. Okay? Nakapagpili na ba kayo at nakapag-reserve ng restaurant? Amen.
Yung iba naman po, aligaga po ang kanilang mga anak kung ano po ang ireregalo nila sa kanilang mga magulang. Amen po ba? Diyan po nag-originate ang Mother's Day. Okay? So today, ang pag-uusapan po natin ay a nice nanay like Eunice. Okay? Sino tong si Eunice? Mamaya malalaman niyo po. Sige, buksan natin ang ating mga Bible sa text po ng 2 Timothy 1 to 5. So, yung mga walang Bible po ay makinig na lamang po. Sabi niya dito sa 2 Timothy 1 verse 5 sa NIV, I have been reminded of your since faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So, etong tagpong ito ng 2 Timothy 1 verse 5 ay, ito po yung sinasabi po ni Paul kay Timothy. Dahil si Paul po ay nagsisilbing magulang si Timothy ay nagsisilbing magulang ni Paul. Tama ba? Okay. Bakit? Dahil po si Paul po ang parang spiritual father niya. Okay? Si Paul po ang spiritual father niya. Siya po ang nag-guide kay Paul sa mga pagdating po sa salita ng Panginoon. Okay? He is a father, he is a friend, okay, kay Timothy. At naging proud po si Paul kay Timothy. Bakit? Grabe po yung kanyang pananampalataya. Grabe po yung naobserbahan ni Paul kay Timothy pagdating po sa pananampalataya sa Panginoon. And sabi niya po rito, ang introduction natin, a mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take. Gagawin ng ina ang lahat ng bagay sa kanyang mga anak. Tama po ba? Si Eunice po, ginawa niya po ang lahat ng bagay kay Timothy. Dahil po, si Timothy po or si Eunice po is a single mother. Okay? Siya po ay hindi kinasal. Okay? Sa isang, mamaya po, matatalakay po natin yan. Okay? Sabi niya rito, she can do everything. Ito po yung sa nanay, si Eunice. Sabi niya po, ni Eunice, she can do everything. Ngunit ang pagiging nanay ay walang kayang pumalit sa kanya. Tama po ba mga nanay? Wala pong kayang pumalit sa inyong mga magulang. Lalong-lalo na sa inyong mga nanay. May kasabihan nga po, di ba? Kaya ng anak palitan ang nanay, ang magulang. Pero hindi kayang palitan ng magulang ang kanyang mga anak. Tama po ba? Palakpakan nga natin ang mga nanay. Hallelujah! Only one verse in the Bible refers Eunice, the mother of Timothy, but in the study of the life of Timothy, we will find how nice a mother Eunice was. Makikita po natin dito kung gaano kaganda ng pagpapalaki ni Eunice sa kanyang anak na si Timothy. Okay, ang lesson outline natin dito is number 1, she raised Timothy as a good person. Number 2, she raised Timothy as a godly person. Ito naman po ay sa mga adult or sa mga mother na katulad po namin. Ang mga anak, mamaya po kayo. Okay? So dito, she raised Timothy as a good person. Yun po yung lesson number 1 natin. Sabi niya sa Acts 16:1 and 2, she raised Timothy as respectable person. Kaya nga, ang sabi ni Paul po sa kanya, grabe ang buhay ni Timothy. Sobrang nakita ko kung paano palakihin ni Eunice ang kanyang anak. Tama? Bakit? Dahil si Paul po ay kasama niya si Timothy sa lahat ng kanyang lakad. Mapasaan man ito, lagi niyang kasama si Timothy. He came to Derbe and then to Lira, where
a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The brother at Lystra and Iconium spoke well of him. So kung makikita natin, si Eunice po ay single mom. Okay? Dahil siya po ay yung sinasabi nilang nabuntisan ng isang Jewish na lalaki. Alam naman natin na ang asawa po ni, sino nakakakilala sa asawa ni Eunice? Tatay ni Timothy. Wala. Sige. Siya po, hindi po minention ang kanyang pangalan, ngunit ang sabi lang dito ay isang Jewish na lalaki. At hindi pa po siya naniniwala sa Panginoon. Okay? Sabi niya rito, what is a Bible guideline on raising a child of good character? Ano yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa pagpapalaki ng mga anak? Amen po ba? Dito, pinalaki ni Eunice si Timothy ng maganda. Ano yung English sa maganda? Nice. Tama? Pinalaki niya si Timothy ng very, very nice na pagpapalaki. Magandang paglalaki, pagpapalaki. Maging mabuting anak at mabuti sa lahat ng tao. Yan po yung pagpapalaki na ginawa po ni Eunice sa kanyang anak na walang iba kundi si Timothy. So sinabi niya doon, nice. So yung nice na yun, N-I-C-E-I, i-expound po natin. Sabi niya po rito, ang N po ay, ang kahulugan po rito ay non-consenting love. Hindi niya kinukonsinte. Tama ba sa Tagalog? Hindi niya po kinukonsinti ang anak niyang si Timothy. Kung mali ang ginagawa ni Timothy, nire-rebuke niya ito. Pinapagalitan niya to. Tama, isa po yun na nagpapakita na ang mga anak ay mahal ng magulang kung ang mga magulang ay nagagalit sa mali niyong mga gawa. Amen? Amen po ba? Okay. Bakit umalis si Brian? Okay, so, letter B. A love absent of discipline is not love, and a discipline apart from love is cruelty. Sabi niya dito, a love absent of discipline is not love. Yung love daw, okay, yung love daw, pag hindi mo pinapagalitan at nire-rebuke or inaayos ang iyong anak, hindi po yun love. Hindi yun pagdidisiplina. Pag dinidisiplina mo siya, na kinukonsinti mo, walang love doon. Amen ba? Walang love doon. Pero kung nagdidisiplina ka, na wala namang love, ang bata po ay magiging, magiging cruelty, magiging masama. Gets nyo ba? Kung ikaw nanay, na nagdidisiplina ka ng anak na walang love, okay, hindi matatawag yun na disiplina. Bakit? Kasi pag ikaw ay nagdidisiplina, dapat may love. Bakit mo siya pinapagalitan? Dahil alam ko mali ang ginagawa niya. Bakit mo siya pinapagalitan? Dahil gusto ko siyang mapaayos. Kaya lahat ng galaw niya na hindi ayon sa Panginoon at sa ayon ng mata ng magulang, ginagalitan niya. That is love. Amen po ba? Amen po ba? Naiintindihan niyo po? Amen. Sabi niya rito, ang pagmamahal ng walang disiplina ay hindi pagmamahal. Example, yung gaya ng sinabi ko po kanina, pag ginagalitan niyo sila, na hindi niyo ginagamitan ng love, na parang nahuhubaran na sila, that is not a love. Okay? Pag dinisiplina niyo naman sila, na hindi niyo ginagalitan, at kinukonsinti nyo, nagiging cruel sila, nagiging tawag dito, mapaghimagsik sila. Amen po ba? So sabi niya po sa Proverbs 13:24, true love correct bad character. Yan po yung totoong pagmamahal. Ang true love correct bad character. Pag alam niyo po na ang inyong mga anak na pangit na po ang ginagawa nila,
you correct them. Huwag niyo po silang konsintihin. Dahil isang araw, pag kinonsinti mo habang bata pa, susuwagin ka niya. Amen po ba? Susuwagin ka niya. O di kaya kung hindi ka naman niya susuwagin, isa po siyang sakit sa ulo, sa lipunan. Amen. So, ang foundation ng bata ay nanggagaling sa mga magulang at sa kanyang ina. Mga ina, okay po ba? Amen. Sabi po ni J. Peterson, sabi niya po dito, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Without discipline, you cannot teach your child to be a respectful, competent, and responsible adult. Amen? Ang nag-iingat ng pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Pag hindi mo pinapalo ang anak mo, sinasabi ko sa iyo yan, hindi mo siya mahal. Okay? Ngunit ang umiibig sa kanya ay maingat na dumidisiplina. Disiplinahin po natin ang ating mga anak. Kung walang disiplina, hindi mo matuturuan ang iyong anak na maging magalang, may kakayanan at responsableng nasa hustong gulang. Bakit maraming mga anak ngayon ang pasaway sa magulang? Nakakita na po ba kayo ng mga anak na pasaway, rebellion? Amen? Marami na po akong nakita sa Facebook, sa social media, sa balita, at kung saan-saan pa. Tama po ba? Bakit? Dahil kinokonsinti nila ang kanilang mga anak. Hindi po yan tama sa pagpapalaki ng mga anak. Tama, we need to whip them. Kailangan natin paluin sila kung kailangan. Pero may kasamang pagmamahal. Okay? Para sa ganon, maituwid natin sila ng may paggalang. Maituwid natin sila ng may respeto sa inyong mga magulang at sa ibang mga tao. Tama po ba? We need to ituwid po natin sila. Oh, yun po yung N. Okay? I naman, instruction for living. Ano yun? Sabi niya rito, we should realize that the training of child begin at birth. So yung training daw ng bata begin at birth. Anong birth yun? 0-year-old. Pero magtataka nga ngayon, no? 0-year-old, pero ang hawak ay mga cellphone, tablet, at kung ano-ano pa. Amen. Grabe, mas matalino pa sila sa atin. Naggumagapang pa lang, ang hawak niya na cellphone, nagtitiktok na siya. Gumagapang pa lang yun, ha? Amen. Sasabi niya rito, parents should teach their children the things that proceed to faith. Dapat hindi cellphone ang ibibigay natin, kundi Bible. At turuan sila sa mga bagay na nagpapatungkol sa pananampalataya. This commandment that I give you today are to be upon your heart. Dapat nanggaling yan sa puso ng mga nanay na nagdi-desire na turuan ang kanilang mga anak. Imbes na cellphone ang ibigay mo, bakit hindi Bible ang ituro mo? May mga magulang na ganito, sorry po may mga magulang na ganito, ayaw lang silang maistorbo sa gawain nila or sa anumang mga bagay. Anong ibinibigay nila sa anak nila? Cellphone. Tapos pag sila nag-grown, magtataka sila, bakit ganyan kabait? Bakit ganyan ka kamasunurin? Hindi nila alam from their growth, mali na po ang pundasyon na ibinibigay nila sa kanilang mga anak. Amen. Kaya wag po tayong magsisi mga magulang pag nakita natin yung ating mga anak sa ganitong kakalagayan na nila na sakit sila sa ulo. Why? Dahil bata pa lang, mali na po ang pundasyon na pinunla po natin sa kanila. Amen? Happy Mother's Day po. Okay, letter C. Nice yun, di ba? Nice. Letter C, care beyond
beyond compare. Never forsake a child entrusted by God to your care. Okay? Huwag mong pababayaan ang isang anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong pangangalaga. Ang anak po natin ay blessing yan ng Panginoon po sa atin. Amen po ba? Kahit yan, aksidente na nasa sinapupunan mo, blessing yan ng Panginoon. Bakit? Dahil walang aksidente na pinlano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kahit sabihin mong, kasi bunga lang yan ng ganito. No. Plano yan ng Diyos. Kasi ganito, kasi ganyan. No. Plano yan ng Diyos na ipinagkatiwala sa'yo. Ano dapat ang gagawin daw natin bilang parents, bilang nanay? Alagaan natin sila. I-nurture natin sila, wag natin silang i-abandona, wag natin silang pabayaan. Bakit? Dahil blessing yan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Question, mga nanay, blessing ba ang inyong mga anak sa inyong buhay? Amen. Amen. Sinong nagsasabing sakit sila ng ulo? Walang magulang na nagsasabi ng ganon. Amen ba? Praise the Lord! Hallelujah! So sabi niya po sa Isaiah 49:15, "Weak can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born. Though she may forget, I will not forget you." Sabi niya po rito sa magandang balita, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Question ko sa inyo, mga nanay, malilimot niyo ba ang inyong mga anak? Hindi. Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang punang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalimutan kahit sandali. Even si Jesus, even si Yahweh. Habang ang tao ay nagpapakasasa sa kasalanan, kailanman hindi kinalimutan iyon ng ating Panginoon. Even the man is under sin. Kahit tayo noon ay under sin, hindi tayo kinalimutan ng God the Father. Why? Dahil ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya to save you sa pagkakasala. Inabandona ba tayo ng Panginoon? No! Hindi tayo kailanman tinanilpuran ng Panginoon. Hindi man tayo inabandona ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya si Jesus bilang Savior natin dahil nakikita doon na mahal tayo ng Diyos Ama. Amen ba? So isa sa mahirap na bagay na kailangan mong gawin ay ang pagdadalamhati sa pagkawala ng isang taong nabubuhay pa. Ito po yung nakakalungkot. Pag ang mga anak mo ay hindi mo dinisiplina habang bata pa, huwag kang magtaka kung sakit ng ulo mo sila isang araw. Amen? Sabi niya doon, di ba? Isa sa pinakamahirap na bagay na kailangan mong gawin ay ang pagdadalamhati sa pagkawala ng isang taong nabubuhay pa. Huwag po tayong magdalamhati sa taong tawag dito, yung patay na. Magdalamhati tayo sa mga batang or sa mga taong hindi nakakilala at hindi napundasyonan ng mga magulang. Bakit? Dahil makikita natin yung grabeng taliwas ng buhay nila. Amen po ba? So kailangan natin, anong gawin natin mga magulang? We need to instruct them for a living with the Lord. Amen? I-instruct natin sila na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya rito sa letter C, nice, are beyond compare. Sabi niya rito, care beyond compare. Never forsake a child entrusted by God to your care. Sabi niya, huwag mong pabayaan ang isang anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong pangangalaga. Huwag mo yung pabayaan. Lagi mong bigyan ng oras, hindi cellphone, hindi gadget ang ibigay mo, kundi ang attention mo. Amen. Attention ng isang magulang, isang ina ang kailangan.
Kung kaya mong pumunta sa kapitbahay mo na makipagkwentuhan maghapon, ibigay mo na lang ang oras mong yan sa anak mo. Why? Para turuan ng salita ng Diyos. Para turuan mapalapit sa ating Panginoon. Amen ba? Natututo ba kayo? Okay, sabi niya sa Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast? Parang bumabalik. Okay. Letter C. A care beyond compare. Never forsake a child entrusted. Tapos na to, di ba? Sabi niya sa Isaiah, sa Tagalog, ang sagot ni Yahweh, bumabalik yung aking, wait lang. Okay, number 2 na tayo. Number 2, lesson outline. She raised Timothy as godly person. Okay, sabi niya sa text, 2 Timothy, Timothy's sincere faith and substitution. Sabi niya sa 2 Timothy 1:5, I have been reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now live in you also. The name Timothy in Greek word is Timotheo, or means God honor. Okay, how to raise a child honoring to God. Yan po yung ibig sabihin ng Timothy or Timoteo. Sabi niya rito, a child honoring to God, be a nice nanay like Eunice. Sabi niya rito, Eunice, nurture your child biblically. So we need to nurture daw ang ating mga anak. Ino-nurture natin saan? Sa salita ng Panginoon. Bigyan natin ng oras ang ating mga anak para ano? Para upuan sila, okay? Na pag-usapan ang salita ng Diyos. Walang sino mang makakagawa rito maliban sa ating mga magulang, maliban sa ating mga nanay. Amen ba? Bata pa lang si Timothy ay tinuruan na ng kanyang nanay patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Bata pa lang, walang ginawa si Eunice kundi alagaan ang kanyang anak, i-share ang salita ng Diyos sa kanya. Kaya naman nung tumayo, distract ako please. Isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Kaya nga po, nung nag-grown up si Timothy, kitang-kita ni Paul yung evidence na tinuruan siya ni Eunice sa magandang asal na kalooban ng Diyos sa buhay po nila. If you don't teach your children the ways of the Lord, the devil will teach them the way of sin. Kung hindi mo turuan ngayon pa lang ang inyong mga anak sa makikipagrelasyon sa Panginoon, wag kang magtaka kung ang mundo ay magtuturo sa kanya. Amen. Kung hindi mo bigyan ng time, ng effort, naturuan ang mga bata, naturuan ang anak mo, wag kang magtaka kung ito ay tuturuan ng mundo. Ano po ba ang tinuturo ng mundo? Barkada. Inom dito, inom doon. Sigarilyo. Anumang uri ng vice, yan ay galing sa demonyo. Amen? So kung gusto mo siyang maging maayos na anak, turuan mo siya na magbasa ng salita ng Diyos. Ito yung itatanim mong maganda sa kanya. Bigyan mo ng oras, bigyan mo ng pagmamahal. Dahil kung hindi mo gawin yan sa mga anak nyo, huwag kang magtaka kung isang araw sakit sila ng ulo mo. Bakit? Kinuha na ng mundo ang attention nila. Imbes na ikaw ang magbibigay ng attention sa kanila. Amen? Yung mga kabataan ngayon, yung young pro ngayon, na kayo po ay magpapamilya, pundosyonan nyo po ng salita ng Diyos ang inyong magiging mga anak. Amen? Imitation of faith. According to the text, Timothy intimated his sincere faith in Eunice, who is turn imitated her mother Lois. Dito po, maganda rin po ang turo ng lola ni Timothy na si Lois.
Ano yung pronunciation nun? L-O-I-S. Lois. Ha? Lois. Okay. Kasi tongue twister. Okay, Lois. Okay. Maganda din po ang turo ni Lois kay Eunice. At maganda ang turo ni Eunice kay Timothy. So kung maganda ang turo ng magulang nyo sa inyo patungkol sa salita ng Diyos, magta-transfer ito from generation to generation. Bakit? Pinondisyonan kayo ng magulang nyo ng magandang salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Kaya anong minulat ninyo? Ang magbasa ng salita ng Diyos. Pag kayo mga bata ngayon nag-asawa, I'm sure na yan din ang ituturo nyo sa inyong mga anak, ang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Inumpisahan ng inyong mga magulang. Si Timothy, bakit lumitaw ang Timothy na mabuting anak? Dahil sa kanyang ina at sa kanyang lola. Amen. Kayong mga lola ngayon, bigyan niyo po ng time na turuan ang inyong mga apo. Kung busy po ang kanilang mga magulang, it's your time to teach them patungkol sa salita ng Panginoon. Amen? Ang mga lola po ay dapat hindi maging konsentidor. Amen? Wag po kayo maging konsentidor sa inyong mga apo. Bakit? Kung gusto niyo pong manatili at mapalaki sila ayon sa kalooban ng Panginoon, kayo na po ang gumawa ng action para turuan po sila. Amen? Letter C, Christian values. So we need to teach them about Christian values. Sabi niya po rito, Eunice, let Timothy be a constant Paul companion. Naging madalas na magkasama sila. Bakit? Dahil nagustuhan ni Paul yung pag-uugali, yung character ni Timothy. Bakit? Dahil yung kanilang espiritu ay nag-jive. Bakit? Dahil si Paul po ay grounded siya sa salita ng Diyos. Amen? At si Timothy ay grounded din siya sa salita ng Diyos. Kaya nung sila ay nagsama, amen, nagkakakuhaan sila ng loob. Bakit? Pinalaki ni Eunice si Timothy ng magandang pagpapalaki ayon sa salita ng Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Sabi po ng 2 Timothy 1 verse 3 to 4, I thank God whom I serve as my forefathers did with a clear conscience as night and day. I constantly remember you in my prayer. Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Sabi po ito ni Paul. Sabi niya, ang mga bata ay hindi nga bagay na dapat bubugin, ngunit mga tao na dapat iladlad. Huwag niyo pong konsintihin ang inyong mga anak. Anak, okay yung ginagawa mo, approve ako dyan. Mama, maglaro mo na ako ng online ng ML okay ako dyan, anak. 6 years old, naglalaro ng online games. Anong sasabihin ng anak, ng ina? Sige anak, maglaro ka lang dyan at ako'y may ginagawa. Huwag mo siyang i-four corners. Anong gagawin mo sa kanya? Iladlad mo siya sa salita ng Panginoon. Ipakilala mo si Jesus sa buhay niya, sa murang edad niya. Iparanas mo or ikwento mo ang mga salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng batang yan. Amen. Lagi natin tatandaan, responsible natin turuan ang ating mga anak. Amen ba? Dahil pag hindi mo yan tinuruan, hindi mo siya binigyan ng oras, huwag kang magtaka kung sa ibang magulang niya hahanapin yung pagmamahal na yan. Amen? Huwag kang magtaka kung sa kaibigan niya hanapin yung pagmamahal at disiplina na dapat ikaw ay magbigay. Amen ba? Sabi niya dito, engage to Jesus' vision. Kailangan kung ano yung vision ng Panginoon, yun ang ituturo natin sa ating mga anak.
Kaya nga, mga magulang, mga ina, kailangan grounded din tayo sa salita ng Panginoon. Amen ba? Nasasaktan ba kayo? Grounded din dapat tayo sa salita ng Panginoon. Sabi niya po sa Proverbs 22 verse 6, Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Children are the only earthly possession we can take with us to heaven. Amen ba? Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Tayo po, responsible tayo, mga magulang, mga kapatid, mga nanay sa ating mga anak. Amen? Turuan natin sila sa daang dapat nilang lalakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. Kailangan na tayo po ay magtanim ng mabuting mga salita sa kanilang mga buhay. Kailangan natin mag-invest ng time, ng effort para maging mabuti silang anak at may takot sa Diyos. Amen? Example po nito, glory to God sa aking mga anak. Noon po si Brian po, kami po ay born again Christian na, dalaga pa ako. Kaya nung ako po ay nagkaanak, ay dinadala ko po sila sa church kahit na ang bigat-bigat yung magbubuhat ka ng bata. Alam niyo po ba? Na kung sa tingin mo ay hindi niya naman nauunawaan yung ginagawa natin dahil baby pa siya. Pero hindi. Dinadala ko sila every Sunday. Kahit nung si Brian ay nag 2 years old na, 3 years old na, pinapasok ko po siya sa Sunday school niya. Alam niyo po kung anong ginagawa niya doon? Naglalaro ng iPad. Naglalaro. Tapos after church, sasabihin sa akin ng teacher, Mommy, si Brian, nag-iPad ba? Tablet? iPad, nag-iPad. Mommy, si Brian, nag-iPad, pinaparecite namin ng verse, ayaw. Kasi mag-iPad siya, naglalaro siya. Pero hindi ko yun sinukuan. Every Sunday, ganun pa rin. Pagkatapos ng church, magre-report sa akin yung magulang, naglalaro si Brian, nakikipagkwentuhan si Brian, kung ano-ano. Pero hindi ko po siya sinukuan. Every Sunday, ganun at ganun ang report ng teacher. Pero never ko siyang sinukuan. Bakit? Dahil kahit siya naglalaro, nakakapakinig rin siya ng salita ng Diyos. Amen? Ang mga bata matatalino na ngayon. Habang nagpapamusic sila ng malalakas, nagre-review sila. Amen? Multitasking sila. Habang may ginagawa, yung isang kamay nila may ginagawa, nakikinig pa sila sa iyo niyan. Amen? So multitasking sila. So kailangan na anong gagawin natin? Kailangan natin na tiyagaan po ang ating mga apo. Kahit ayaw nila, kahit sabihin mong nandyan lang siya sa upuan, nagmumukmong, inaantok, it's okay. Amen, it's okay. Bakit? Dahil sa kanilang pagmumuni, nakakapakinig pa rin sila ng salita ng Diyos. Nag-i-impart pa rin ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen ba? So kailangan natin silang dalhin kahit sabihin mong, ang likot-likot kasi pastora, ang dal-dal-dal-dal kasi pastola ng apo kong yan, it's okay. Bakit wag mong sukuan yan? Dahil sa kakadala mo yan, marirealize niya yan na ilalaki niya yan. Amen. Amen po ba? Yes. Sa pong malakas sa palakpak sa Panginoon. Okay, conclusion. Sabi niya rito, Eunice was not a perfect mother. Tayo man din, hindi tayo perfect na magulang. Amen. But she determined raise Timothy a good and godly person despite her imperfection. Lagi nating sinasabi na hindi naman kami perfectong magulang. Pero ina-assure namin ng aming mga anak ay lumaki ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. According to the extra biblical reference, Eunice just got up pregnant by a Greek man and he left her. So he raised Timothy alone.
Nung sinasabi ng mundo na nagalaw lang nabuntisan lang, na ano lang. Amen. Pero hindi niya isinuko si Timothy. Ni-raise niya ito. Amen. Ni-raise niya ito na kahit mag-isa siya. Eunice disobeyed Jewish law and tradition, but she remained faithful to God so that she could raise Timothy correctly. Kahit hindi naniniwala, unbeliever yung kanyang asawa. Okay? Kahit sinasabing hindi sila unbeliever, ni-raise niya si Timothy ng magandang pamamalaki ayon sa kalooban ng Panginoon. So dapat maging ganyan tayo. Kahit na yung buong family natin hindi nakakakilala sa Panginoon, hayaan mo na kunin mo yung anak mo, kunin mo yung apo mo, dalhin mo siya sa harapan ng Panginoon. Si Eunice po ay, sabi niya po rito, sabi niya, ngunit nanatili siyang tapat sa Diyos upang mapalaki niya si Timothy ng maayos. Dapat ganun din po tayo. Sometimes bad mood po ang mga magulang. Mga anak, di ba? Sometimes lagi namang nagagalit ang nanay ko. Check nyo rin ang mga behavior nyo kung bakit nagagalit ang inyong mga magulang. Sometimes po, wala yan sa mood. Okay? Sometimes po, nagagalit sila ng walang dahilan. Mapusok minsan tayo, tama ba? Kasi pagka may hinihingi ang ating mga anak, kahit na pangit na, kahit na ikakasama nila, pag tayo ay nilambing, bumibigay din tayo, tama? O umattend ka muna ng church kasi ang dami kong report, ang dami kong aayusin, ang dami kong ganito. Anong ginagawa natin? Okay, sige, gawin mo na yan. Pero hindi natin alam na inilalayo natin sila sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya dito, ngunit hindi dapat maging hadlang sa paghahangad o kagustuhan ng pagpapalaki ng mabubuti at makadesisyon ng mga anak. Kailangan po natin dalhin sila sa harapan ng Panginoon. Mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. O mga anak daw, anong kailangan gawin? Mahalin natin ang ating mga magulang. Dahil ito'y regalo sa atin ng ating Panginoon. Huwag kang mamili kung sino ang magulang mo ngayon. Pasalamatan mo yan sa Panginoon dahil ibinigay ng Panginoon yan sa iyo para i-guide kayo sa buhay na ito. Ano naman po ang deserve ng magulang? Mga anak, ano yung deserve ng magulang? Love her verbally. Mahalin nyo sila. Ipadama nyo sa kanila ang pagmamahal na kailangan nilang damhin sa inyo, mga anak. Amen? Huwag nyong ipagkait ang salitang I love you sa kanila. Love them verbally. Ito po yung kailangan nila. Amen? Ito po yung kailangan ng mga magulang. Ang sabihin mo lang sa kanila, Mama, I love you. Sapat na yun sa kanila. Hindi na nila ninanais na bigyan mo sila ng regalo kung meron, why not? Hindi na nila nag-a-after ng mga bagay sa mundong ito. Sabihin nyo lang sa kanila, Mama, I love you. Sapat na yun sa kanila. Amen. Ano pa yung deserve ng magulang? Love her physically. Mahalin nyo sila physically. Hindi nyo lang sila mahalin pag may binigay na pera sa inyo. Okay? Huwag nyo lang silang mahalin pag sinabi nila, o sige, go ka na. Kahit pangit at palit na. Amen ba? Mga anak, amen ba yun? Mahalin nyo sila physically. Dahil pagka dumating na ang kanilang kamatayan, kahit na yakapin nyo yung kanilang bangkay, hindi na yan maa-appreciate ng inyong mga magulang. Amen ba? Amen. Ano pa? Ano yung deserve ng mga nanay? Love her patiently. Mahalin nyo ang inyong mga magulang patiently. Amen. Deserve nila yan dahil nung sila po ay nagbuntis sa inyo, nung kayo po ay nasa sinapupunan pa lang,
minahal kayo ng inyong mga magulang patiently. Kahit na kayo sumisipa, sasabihin lang ng magulang sa'yo, anak, wag ka namang sumipa, masakit. Tama. Tama, anak. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko, pero di bale, paglabas mo, maalwal na tayo. Tama. So ano naman ang response sa mga anak? Love them patiently. Kahit ang magulang mo, nakikita mo na sobra ng matanda, nasa 70, 80 na, nag-uulyanin na, mahalin niyo po mga bata ang inyong mga magulang. Amen ba? Amen, Amen ba mga anak? Amen. Hindi niyo masabi sa inyong kapitbahay, sa nanay ng inyong kaibigan ang mama sa kanila. Hindi niyo masasabi sa kapitbahay niyo pag may nanay doon na, mama, no. Anong sasabihin sa inyo ng mga tao na tinatawag niyong mama? Anak ba kita? Lumabas ka ba sa akin? Amen? Iparamdam niyo sa inyong mga magulang na mahal niyo sila, aalagaan niyo sila, at patiently niyo silang iintindihin. Amen ba? Amen ba mga anak? Ano pa? Love her honorably. Igalang niyo po sila. Tama, igalang niyo po ang inyong mga magulang. Dahil kung hindi niyo sila ginalang at sundin, sinasabi ko sa inyo, mapapariwara kayo sa buhay na ito. Gaano man kadaldal ng nanay mo, gaano man kabagsik ng nanay mo, gaano man ka-stricto ng nanay mo, kailangan mo silang sundin. Bakit? Dahil sa ikakabuti mo yan. Amen ba? Parang hindi na maayos ang mukha ng mga anak. Amen. So mga anak, love your parents. Walang sino mang magbibigay ng pagmamahal ng inyong mga magulang, lalong-lalo na sa inyong mga ina, kundi kayong mga anak. Hindi kayang sabihin ng mga nanay nyo, sa kapitbahay nyo, sa anak ng kanyang kumare na, anak, mahal na mahal kita. No. Bakit? Dahil hindi sila lumabas sa kanilang sinapupunan. Amen. Sino dapat ang gagawa nito? Mga anak. Mahalin nyo, sundin nyo, irespeto nyo ang inyong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong mga nanay. Amen ba? So, ang tangi natin gagawin sa oras na ito ay mahalin ang ating mga magulang. Amen ba? Love them constantly. Love them patiently. Honor them. Love them physically. Amen po ba? Huwag kayong manibugho or huwag kayong magalit sa inyong mga magulang. Dahil ang mga magulang nyo, pag yan kinuha na ng Panginoon, wala na kayong tatawaging nanay, tatay. Amen po ba? Sige, let's stand. Hallelujah, Jesus. Sige, sa oras na ito, pikit po natin ang ating mga mata. May nagawa man tayong maling pagpapalaki sa ating mga anak, hingiin natin ang kapatawaran ng Panginoon. Mga anak, kung meron man kayong nagawa na hindi mabuti sa inyong mga anak, sa inyong mga nanay, ihingi nyo yan sa Panginoon. Kung naging pasaway kayo, kung kayo ay sinisigawan nyo ang inyong mga nanay, pinagsasabihan nyo sila ng mga bad na mga salita, sige, pigit nyo ang inyong mga mata at hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, we glorify your name, Lord God, in this morning. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa harapan nyo sa oras na ito. Hindi man kami mabuting mga magulang, Panginoon, ngunit salamat dahil ipinakita mo, Panginoon, na ikaw ay mabuting magulang sa amin. Inaccept mo kami, Lord God, even though na hindi po kami, Lord, pumapasa sa pamantayan nyo. Even though, Panginoon, na nakakagawa kami ng mga kasalanan na hindi po ayon sa iyong kalooban, tinanggap nyo kami bilang mga anak nyo, Panginoon. Hayaan nyo rin, Lord, na sa pagtanggap nyo po sa amin, ay maipakita rin namin sa aming mga anak, Lord, na katanggap-tanggap sila sa amin, Panginoon, na tinatanggap namin sila, maging anuman ang mga physical appearance
arrogance nila, mga attitude nila, Panginoon, hayaan nyo na turuan namin sila na mapalapit sa iyo gaya ng ginagawa niyo po sa amin. May mga apo man kami, mga anak man kami na hindi pa nadadala sa paanan mo, Panginoon, hayaan nyo na turuan nyo po kami na mahalin sila, disiplinahin sila ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, kung kaming mga anak naman, Panginoon, ay hindi nagpapakita ng pagmamahal, ng respeto, na minsan, Panginoon, ay mas magaling na kami sa aming mga magulang, lalong-lalo na sa aming mga anak. Panginoon, patawarin niyo kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na sometimes, Lord, akala namin magaling na kami sa aming nanay. Akala namin, Panginoon, na ang tinatahak na gusto namin ay maayos. Minsan hindi na namin sila pinapakinggan. Minsan hindi na namin sila inuunawa, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hayaan mo, nabigyan mo kami ng puso na intindihin ang aming mga nanay. Hayaan mo, Lord, na bigyan mo kami ng puso na mahalin sila unconditional, Panginoon. At hayaan mo na susunod kami ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng aming mga nanay, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon. Your word is more than a gift, Panginoon, sa aming mga nanay. Lord, hayaan mo na ipadama namin ang totoong pagmamahal sa kanila without any gift, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sabihin man namin sa kanila, Lord, na mahal namin sila. It's more than enough, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, maraming pong salamat sa mga nanay na ibinigay niyo po sa amin. They are not accident, Lord, na naging magulang namin sila. Ngunit ang lahat ng ito ay pinlano mo po para sa amin, alagaan kami, in-nurture kami at mapalapit kami sa inyo, Panginoon. Ama, salamat po. Salamat. At ito po, aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Morning po. Good morning. Batiin naman po natin lahat ng mga mama dyan na Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! So, may present lang po kami para po sa mga mama. But before that, magpapakilala muna po kami. Pangalan ko po pala ay si Tete. Ako po si Amara. Ako po si Siyang ilaw sa gabi kung madilim. Kasama mong nagbibigay ng lakas upang lumaban sa pagsubok ng buhay. Iyong sakripisyo at pagod para lamang kami ay matugunan sa aming pangangailangan, mga payo niyo sa akin ay naging bagay sa landas at desisyon na aking tatahakin. Sa mga bisig mo, nakahanap ng kapayapaan ng mamahal na iyong binigay sa akin. Ay hindi matuto basa ng anumang kayamanan. Kaya naman, maraming salamat po, Inay. Amen! So, palakpakan naman natin ang mga bata sa church. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, mga anak! So, sino pa? Sino pa po? Wala na? Sige, tawagan po natin
i-celebrate Mother's Day. Bless ko sila, dalahin ko, Panginoon Lord, alam mo ang sakripisyo nila sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. 24/7 sila nagtatrabaho, Lord. Dalangin po namin ang kalusugan nila, palakasin mo ang physical ng katawan. At salamat sa buhay ng mga nanay nito na Lord, na gumagabay sa araw-araw. Magpalain mo ang kanilang buhay paglilingkod. Salamat po, Lord. Binabalik namin, Lord, ang mga lahat ng mga bagay na ginawa nila, Lord. Dalangin po namin na Lord God, nasuklihan ito ng kanilang mga anak ang paghihirap nila, Lord God. Salamat po, Lord. Binabalik ko ng mahinang na papuri, pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan in Jesus' name. Amen. Ang mga bata. Mga bata, batiin niyo yung mga magulang. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Hello po. Happy. Hello po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po ba? Tayo ay manalangin. Diyos naming mga pangyarihan sa lahat-lahat. Thank you po sa narinig namin ang salita mo, Panginoon, O God. Tunay ka nga napakabuting Diyos namin dahil ikaw, Panginoon, Lord, ang tunay naming guro, Lord. Kikita mo, Panginoon, ang mga, kung mayroon man katigasan mga ulo namin, Lord, kayo, Lord, ang magpalambot ng aming puso, pati ang aming ulo, Lord, pati ang aming mga anak, kung mayroon makukulit, Lord, hindi pinapabayan namin sa iyo. Lahat na matitigas ng mga ulo, pinapabayan namin sa iyo, Panginoon. At bahala ka, Panginoon, na maghubog sa kanila, magpalaki, Panginoon, O God, sa iyo, Lord, Panginoon, na patuloy sila na nandiyan, Panginoon, sila sa puso mo, Lord, Panginoon, na manampalataya sa iyo. At sila, Panginoon, ay gagamitin mo rin sila, Panginoon, Lord, sa susunod na henerasyon sa vineyard mo, sa church mo, God. Maraming salamat, Panginoon, ng buhay, Lord, ng mga batang ito. Panginoon, O God, patuloy na sila ay gabayan mo, patnubayan mo, pati, Panginoon, ng mga YP, Lord, Panginoon. At thank you din mga nanay, Panginoon, O God, na sa buhay nila, Panginoon, may pagkaloob mo rin, Lord, na mahabang buhay nila, Panginoon, para masubaybayan pa nila ang kanilang mga anak, Panginoon. Ang mga nanay na ito, Panginoon, na madala pa nila, lalo yung mga kanilang mga apo sa iyo, Panginoon, sa kabalabanalan mong paanan. Thank you po, Panginoon. At dinadalangin ko rin, Panginoon, O God, si Pastora Joy, Lord, Panginoon. Thank you sa buhay niya, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo sa church mong ito, Panginoon, O God, sa templo mong ito, Panginoon. At Lord, Panginoon, O Lord, thank you sa buhay niya, Panginoon, na patuloy na nangangaral, Lord, ng kabanal-banal mo salita sa amin, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, O God, tulungan mo si Pastora Joy na patuloy na, Lord, bigyan mo siya ng pasensya, Lord, mahabang pasensya, Panginoon, si Pastora Joy, sa mga katigasan ng mga ulo namin, bawat isa na hindi marunong sumunod, Panginoon, sa patakaran ng church na ito, hindi marunong, Panginoon, Lord, at tumupad ang mga kanilang mga tungkulin
Panginoon, ang iba, Panginoon, Lord. Lord, pagpalain mo si Pastora Joy, Panginoon, ang nanay namin ng church na ito. Panginoon, O God, siya ang nanay namin sa spiritual. Panginoon, thank you sa buhay ni Pastora Joy, Panginoon. Ibalik mo sa kanya, Lord, ng siksik-liklik magumapaw na pagpapala, Panginoon, si Pastora Joy. Pagpalain mo rin ang kanyang family, Panginoon. Lahat dito, Panginoon, pagpalain mo bawat isa, Lord, na lahat na napakinggan namin mga salita mo, Panginoon, Lord, na tatak mo sa aming puso, kaisipan, Panginoon, para sa buhay namin bawat isa, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah, Jesus. Nadalangin ko rin, Panginoon, Lord. Lahat na may sakit, Panginoon. Lord, ipuhin mo sila, bawat isa, Panginoon. Ang may sakit, Panginoon, Lord. May plano pa kayo sa buhay nila. Pagalingin niyo sila, Lord. Panginoon, haplusin mo sila ng nagpapagaling mong kamay, Panginoon, God. Ikaw naman, Panginoon, ang kagalingan namin. Lahat ng mga karamdaman namin noon, ngayon, at pagpakailanman. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lahat na may, Lord, yung nanghihina dyan, Panginoon, palakasin mo siya, Panginoon, Lord. Sa iyo, Panginoon, God. Lahat, Panginoon, God, na nawawalan na ng pag-asa, Panginoon, palakasin mo, ihag mo sila, embrace mo sila. Panginoon, ang mga nanghihina, Panginoon, na wala ng pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang mga pag-asa namin, Panginoon, God. Lahat, Panginoon. Thank you po, Panginoon, God. At dinadalangin ko rin, Panginoon. Lord, ang aming tithes, Panginoon, ang love offering namin na preach na ito, Panginoon. Lord, ang handog namin sa iyo, Panginoon, Lord. Panginoon, naririto, Lord, ang mga handog namin sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, na nawa, Lord, na magamit ito, Panginoon, sa iyong kaharian mo, Panginoon, ang iyong church, ang templo mo, Panginoon, O God. Lord, multiply mo ito na 100 pools, Panginoon, na magamit ito. I-bless mo, Lord, sa paglaganap ng salita mo, Panginoon, O God. Thank you, Lord, sa pagpapalago ng church mo ito, Panginoon. Pagpalain mo ang church na ito, Panginoon. Nandito po, Panginoon, Lord, ang para sa anniversary, Panginoon, maging sa templo, Panginoon, O God, yung may ginintuang puso dyan, Panginoon, Lord, na pwede sila, Lord, nag-hulog dito, Panginoon, para, Panginoon, sa anniversary, makalikom, Lord, maging sa templo mo, Panginoon, Lord, sa iglesia mo ito. Panginoon, na hindi napipilitan, Panginoon, O God. Nandito, Lord, mga handog namin sa iyo, Panginoon. Lahat na nagbigay, Panginoon, balik mo ito sa kanila ng siksik-liklik pag-umapaw na pagpapala. Thank you po, Panginoon. Lahat dito, Panginoon, lahat ng maten, pagpalain mo sila, pati ang kanilang family, Lord. Abutin mo sila yung mapagpala mong kamay. Lahat, Panginoon, ng maten, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin ang mga kanilang pamilya, Lord, Panginoon. Na balang araw, madala din namin, Panginoon, sa paanan mo lahat ng mga family namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin. Maingay. Sige. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating mga kananayan na nag-celebrate at magse-celebrate po ng kanilang mga kaarawan. Sige, mag-release po tayo muna ng pagpapala sa kanilang buhay. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa aming mga nanay na nasa harapan mo sa oras na ito na they are celebrating their birthday, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin na marami pa pong mga kaarawan ang kanilang isi-celebrate, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga physical na pangangatawan, Panginoon. Lord, may mga desire man sila, may mga panalangin man sila. Lord God, ngayong kaarawan nila, Lord God, dalangin namin na ikaw ang Diyos na tutugon sa kanilang mga
panalangin sa kanilang mga kahilingan sa iyo, Panginoon. At Lord, nagdedeklara kami, Panginoon, ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, ang pagpapalang financial, spiritual, physical, emotional, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na makasama pa namin sila sa iglesyang ito, Panginoon. Ama, salamat sa mga haligi ng iglesia mo, sa mga kananayang ito, Panginoon. At Lord, salamat sa kanilang buhay. Lord, more birthday to come. Lord, more blessing to come sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. May cake. Ay, sorry. Ang ating birthday naman ka na. Sige na. Di, okay na. Sige na.